Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pwede nating dalhin ng bigat ng hinanakit sa ating puso at minsan nga ay parang imposible itong bitawan. Ngunit mas mahalaga ang matutong magpatawad kahit na hindi ito madali. Dahil sa bawat pagpapatawad ay nabibigyan natin ang pagkakataon ng ating sarili na gumaan ng kalooban. Umilom ang mga sugat at muling mabuhayan ng pag-asa. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa nakasakit sa atin kundi higit pa para tayo ay makalaya at makapagsimula muli. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo, Papa Dudut. Batid ko po na marami nang nagpapadala ng kwento sa inyo. Pero magbabaka sakali pa rin po ako na makita ninyo ang email ko. Gusto ko lang pong ibahagi ang isang karanasan ko noong 14 years old pa lamang ako, Papa Dudut. Isang karanasan na tumatak hindi lang sa akin kundi pati na rin sa pamilya ko. Ako po si Zarina. Lumaki sa isang maliit na bayan dito sa Batangas. Panganay ako sa aming 3 magkakapatid. Ang 2 kapatid ko ay mas bata sa akin ng 5 at 8 taon. Simple lamang po ang buhay namin noon. Kahit na OFW, pareho ang mga magulang namin. Papa Dudut, yung nangyari po sa amin ng pamilya ko ay hindi ko po akalain na darating sa buhay namin. Kahit na sa pelikula ko lamang yon nakikita noon. Katunayan po ay hindi ako naniniwala sa mga multo o kung ano-anong kababalaghan na pinaniniwalaan ng iba. Para sa akin po kasi ay gawa-gawa lamang ng tao ang ganon. Para takutin ang iba. Lalo na at madalas ikwento ng mga matatanda na huwag daw kaming gagala-gala ng gabi dahil baka may sumama sa amin pauwi. Para sa akin ay puro kwentong barbero lamang po yun. Pero nagbago ang pananaw kong yon. Noong mamatay ang pinakamamahal naming si Lola Emma. Siyang nagpalaki sa aming magkakapatid mula pagkabata dahil magkasama ang mga magulang namin sa ibang bansa para magtrabaho. Malapit po ako kay Lola at halos lahat ng ginagawa ko ay siya ang kasakasama ko. Siyang nagturo sa akin kung paano maging responsable, maging magalang, at higit sa lahat ay kung paano matakot at manampalataya sa Diyos. Noong nawala siya ay parang gumuho ang mundo ko. Naging mas gusto ko pong mapag-isa. Ramdam kong parang may nawala sa pagkatao ko. Parang wala na akong gabay. At doon na rin nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na karanasan ko at ng pamilya ko, Papa Dudut. Higit 1 buwan matapos mailibing si Lola ay bigla na lamang akong nagising sa kalagitnaan ng gabi. Madilim ang buong kwarto at tanging liwanag ng buwan ang pumapasok mula sa bintana. Hindi ako makatulog noon. Nang ilibot ko ang tingin sa kwarto ay natigilan ako nang may mapansin ako na parang may aninong nakaupo sa gilid ng kama. Nung una'y akala ko ay guni-guni ko lamang yon pero nang titigan kong mabuti, doon nabuo ang imahe ni Lola. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko ng sandaling yon.
Naramdaman ko ring nanindig ang balahibo ko at parang nanlamig ang buong katawan ko. Pero mas nangibabaw ang saya. Gusto kong magsalita pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. At hindi rin ako makagalaw. Tahimik lamang siyang nakatingin sa akin at hindi kumikilos. Pero ramdam kong hindi siya masamang presensya. Nang ikurap ko ang mga mata ko, bigla na lamang siyang nawala. Hindi ko alam pero simula nung mawala si Lola, naniwala na akong totoo ang mga multo ng mga pumanaw na at kaya nilang bisitahin ang mga mahal nila sa buhay. Dahil miss ko na rin po ang lola ko ay mas inasam ko na makita siyang muli. Kinabukasan ay sinubukan kong sabihin kay mama ang nangyari. Pero sinabihan niya lamang ako na baka raw panaginip lamang yon. At baka dala lamang ng sobrang pag-iisip ko kay Lola Emma. Gusto ko sanang maniwala. Pero alam kong hindi yon basta panaginip lamang. Sigurado akong gising ako noong oras na yon. At dinig nga yata ang hiling ko, Papa Dudut. Dahil muli kong napanaginipan si Lola Emma. Nagkaroon ako ng malinaw na panaginip na nakaupo siya sa rocking chair niya sa sala. Nakangiti pero parang may lungkot sa kanyang mga mata. Sabi niya sa akin, "Apo, bantayan mo ang mga kapatid mo. Huwag mo silang pabayaan. At huwag kayong matakot at malungkot, nandito lamang ako. Lagi kayong magdarasal." Pagising ko ay basa ng pawis ang buong katawan ko. Hindi ko nga po alam kung panaginip lang ba talaga yon o totoong nakausap ko siya. Papa Dudut, pero hindi ako noon natakot kahit na hindi ako sigurado kung panaginip nga lang ba yon o hindi. Inisip ko na lamang na hindi pa rin kami pinapabayaan ni Lola at nakakasama pa rin namin siya kaya yon nangyayari. May pangyayari din po na may kumatok sa pinto namin sa kusina bandang 2:00 ng madaling araw. Nagising kaming lahat, Papa Dudut. Sunod-sunod kasi ang pagkatok na parang gusto nang gibain yon. Pero nang buksan ni Mama ang pintuan, wala namang kaming nakitang tao sa labas. Ilang araw ang lumipas, Sabado ng hapon noon. Habang natutulog ang mga kapatid ko ay bigla na lamang sumigaw ang bunso naming si May. Kaya pareho kaming napatakbo ni Mama sa kwarto nila ni Mira. Habang umiiyak siya, sinabi niya kay Mama na may babae daw sa kusina namin na tinatawag siya. Binaliwala yun ni Mama dahil bata pa raw po ang kapatid ko. Kaya normal lang daw sa kanya ang mag-imagine ng kung ano-ano. Kaya napapanaginipan niya yon. Pero para sa akin, Papa Dudut, parang hindi na rin kasi imahinasyon ang lahat. Lalo na at maging ako ay nakakaranas ng kakaiba. May time pa nga na sa tuwing papasok pa lamang ako sa pintuan, nararamdaman ko nang may iba kaming kasama. May mga gabi pa na biglang bumabagsak ang mga gamit namin sa kusina. O kaya biglang iilaw at mamamatay ang bumbilya nang walang dahilan. Pero ang hindi maalis sa isipan ko noon ay yung tungkol sa taong nakikita kong nakatayo lamang sa gilid ng kama ko tuwing gabi sa tuwing maalimpungatan ako. Hindi ko nakikita ng malinaw pero naaaninag ko yon. At ang malala pa, Papa Dudut, minsan ay nararamdaman ko na parang may humihinga sa bandang tenga ko. Na parang may katabi ako sa higaan. Nasundan din ang weird na mga pangyayari sa tuwing mag-isa lamang ako sa bahay. May naririnig akong naglalakad sa kusina kahit na wala namang tao. May pagkakataon din na habang kumakain kami ng hapunan ay bigla na lamang bumabagsak ang isang plato
mula sa aparador. Wala namang hangin pero nahulog yon ng kusa. Lahat kami noon ay napatingin sa isa't isa. Sigurado naman kaming kahit isa sa amin ay walang gumalaw doon kasi kung meron man ay makikita namin. Baka bumabalik si Lola. Biro ng kapatid kong pangalawa, si Mira. Hindi ko po alam kung matatakot ba ako o matutuwa sa narinig kong sinabi niya. Nanatili akong tahimik noon at napapaisip. Kasi kung si Lola nga ang nagpaparamdam, bakit kailangan pa niyang manira ng gamit? Bakit kaya siya nagpapakita sa amin ng bunso kong kapatid? Ano ang gusto niyang iparating sa amin? Pero mas sinayaan ko na lamang pumunang maniwala sa sinasabi ni Mama Papadudot na baka mali lang daw ang pagkakalagay ng pinggan kaya nahulog yon. Malinaw ko pang naaalala ang isa pang pangyayari na kahit kailan ay hindi ko rin po makakalimutan, Papadudot. Isang madaling araw yon nang may narinig akong boses ng babae kaya naalimpungatan ako. Mahina yon na parang pabulong at tinatawag niya ang pangalan ko. Pagmulat ko ay naaninag ko sa gilid ng kama ko na may nakatayong anino. Alam ko na babae siya dahil mahaba ang buhok niyang nakalugay. At alam ko din na hindi siya isa sa mga kapatid ko o si Mama. Nakasuot yon ng mahabang bestida. Kulay puti yon na parang pantulog, Papadudot. Nakayuko siya kaya hindi ko maaninag ang mukha niya. Pero ramdam kong nakatitig sa akin ang mga mata niya. Nanlamig ang buong katawan ko ng sandaling yon. Gustuhin ko mang sumigaw. Pero parang nawalan ako ng boses. Gusto kong tumakbo pero hindi ko may galaw ang katawan ko. Para ako nakapako sa higaan. Lalo akong nataranta nang magsimula siyang gumalaw, Papadudot. Lumapit siya sa akin ng paunti-unti at ramdam kong lumalamig din ang paligid kahit napatay naman yung electric fan. At bago pa siya makalapit sa mukha ko ay doon pa lamang ako nakagalaw. Tumalon ako paalis sa kama. Napapikit ako at napasiksik. Sa sulok kasabay ng malakas na pagdarasal. Sa isang iglap, pagmulat ko ay bigla na lamang siyang nawala. Kaya naman naparipas ako ng takbo papasok sa kwarto ng mga kapatid ko. Sa takot ko noon, Papadudot, ay doon na lamang ako nakitulog. Na hindi ko nagawang ikwento kay Mama yon dahil alam kong hindi siya maniniwala. At feeling ko rin kapag sinabi ko sa iba, parang may takot akong babalikan ako ng babaeng yon, Papadudot. Hindi pa roon natatapos ang lahat. Akala ko ako lang ang makakaranas noon. Pero nagkamali ako. Isang hating gabi nagising kami sa malakas na iyak ni May. Sabi niya ay may matandang babae raw na nakatayo sa tabi ng kama nila ng ate Mira niya at hawak ang kamay niya. Nakakakilabot daw ang ngiti noong babae at hindi inaalis ang tingin sa kanya. Sa takot ko po noon para sa mga kapatid ko ay doon na po ako natulog, Papadudot. Hindi rin po kasi nakakatulog ng maayos si Mira kapag si Mama ang kasama nila. Nasanay po kasi siyang kami ni May at Lola Emma ang katabi niya. Pagkatapos ng insidenteng yon, sa bunso kong kapatid ay mas lalong lumala ang nararamdaman kong takot. Hindi ko alam kung si Lola pa ba talaga ang nakikita niya o iba na ang aming nakakasama. Pakiramdam ko tuloy noon ay parang may iba pang mga espiritong nakikigamit ng anyo niya para makalapit sa amin. Lalo na't parang bumigat ang pakiramdam namin sa bahay, Papadudot. Kung noon kahit madilim ay hindi ako natatakot lumakad sa pasilyo. Pero nang panahon na yon, kahit may ilaw ay parang lagi kong nararamdaman na may nakatingin sa akin. Lalo na po sa gabi. Tuwing sasapit ang madaling araw ay bigla na lamang akong magigising. Nauulit yon sa ganong oras gabi-gabi
na parang may gustong ipahiwatig. Isang beses, habang nag-aaral ako sa sala, narinig ko ang tunog ng rocking chair ni Lola Emma. Alam ko po yon dahil siya lamang ang laging nakaupo roon. Gumagalaw yon ng dahan-dahan na para bang may nakaupo nga. Nilaksan ko ang loob ko noong sandaling yon kahit na nanginginig ang tuhod ko. Ipinagpatuloy ko ang paglapit ng dahan-dahan. At doon ko tuluyang nakita na walang taong nakaupo sa rocking chair ng yumao naming lola. Kahit ligaw na pusa para maging dahilan ng paggalaw noon ay wala. Nangilabot ako habang tuloy-tuloy pa rin ang paggalaw ng upuan. Lola? Mahina kong sabi. Halos pabulong sa takot ang nararamdaman ko. Hanggang sa biglang tumigil ang upuan, Papa Dudut. Para bang narinig ako ng kung sinong nakaupo doon, tapos ay biglang bumukas ang pinto ng kusina na agad kong ikinalingon. Nang kumalabog yon ay napatakbo na ako sa kwarto. Imposibleng gawa lamang yon ng hangin dahil lahat naman ng bintana ay nakasarado na pagdating ng ganong oras. Dali-daling nagtalukbong ako ng kumot. Doon ko lang naramdaman na kumakabog ng matindi ang dibdib ko. Hindi ko alam kung pinaglalaroan lamang ba ako ng imahinasyon ko o talagang may kakaiba sa bahay namin. Kinabukasan, Papa Dudut, ay ikinuwento ko po sa mama ko ang mga nangyari. Pero ang sabi niya ay baka hangin lang yon. Huwag mo ngang tinatakot ang sarili mo. Sino naman magpaparamdam sa atin dito? Sarado naman po lahat ng bintana at pinto kagabi. Giit ko sa kanya. Doon natahimik si mama. Napatingin siya sa akin na parang inaalam niya kung nagbibiro ba ako sa sinasabi ko sa kanya. Alam niya kapag seryoso ako o hindi. At habang nag-uusap kami ni mama ay biglang tumakbo ang kapatid ko na takot na takot. Alam ko noon na may nagpakita na naman sa kanya. Pero nang sulyapan ko si mama, kalmado pa rin siya. Doon ko naisip na baka ayaw lang niyang matakot kaming lahat kaya palagi niyang kinokontra ang mga ikinakwento ko sa kanya. Pero sigurado ako. Alam niya kung ano ang nangyayari sa bahay namin. Lumipas sa mga araw simula na mangyari yon, Papa Dudut, ay mas naging kakaiba ang mga pangyayaring nakikita at naririnig ko. Natatandaan ko pa na palagi kong naririnig na may tumatawag sa pangalan ko tuwing late na akong matulog dahil sa mga assignments ko. At sigurado akong nagmumula yon sa likod ng bahay. Ang nakapagtataka lang, sa tuwing mapapalingon ako sa nakasaradong bintana ng kwarto ko, biglang may parang hangin na nagpapagalaw sandali sa kurtinang nandon. Kaya simula nang mapansin kong palagi na lamang nangyayari yon, maaga na ako nagsasara ng bintana, Papa Dudut. May gabi din kasi na bigla na lamang akong nagigising at hindi ko alam kung bakit. At may pangyayari din na nagising ako dahil sa mga yabag sa labas. Dinig na dinig ko yon at alam kong hindi ako nananaginip ng sandaling yon, na parang may pabalik-balik na naglalakad sa tapat ng bintana. Kahit nakakaramdam ako ng takot, mas nananaig pa rin sa akin ang pag-aalala na baka akyat bahay yon kaya hindi ko pwedeng baliwalain. Dahan-dahan akong tumayo at binuksan ang bahagya ang jealousy. Sumilip ako pero wala akong nakitang tao. Hanggang sa mapako ang tingin ko sa malaking puno ng mangga na nasa likod ng bahay. Hindi nagtagal ay napansin kong may unti-unting nabubuong figura ng tao na nakatayo sa silong noon at nakaharap yon sa akin. Napatras ako at mabilis na sinarado ang bintana at kurtina.
Sa kilabot ay agad akong napalundag sa higaan ko at nagtalukbong ng kumot. Pinilit kong bumalik sa pagtulog pero hanggang umabot ng madaling araw, hindi na ako nakatulog talaga. Nakatulog lamang po ako nang lumiwanag na ang paligid kaya tinanghali na ako ng gising. Dahil araw naman yon ng Sabado kaya hindi na rin siguro ako ginising pa ni Mama. Pagbangon ko agad akong dumiretso ng kusina. Nakalapit lang ang kwarto ko. Kumukuha na ako ng tubig noon nang may narinig akong mahinang boses. Parang kumakanta. Yung bang nagpapatulog ng baby. Natigilan ako sandali, Papa Dudut, at hindi ko alam kung saan yon nanggagaling. Inilibot ko ang mga paningin ko pero biglang parang ang tahimik na ng bahay. At wala na rin kumakanta. Nang iinom na po ako ay doon ko nakitang may babaeng nakalugay ang buhok na nakatayo sa tapat ng bintana ng kusina. Nakangiti siya pero yung ngiti niya ay nakakatakot talaga, Papa Dudut. Sa gulat ko ay nabitawan ko pa nga yung baso. Bumagsak yon at nabasag kasabay ng pagsigaw ko ng malakas. Kaya napatakbo bigla si Mama palapit sa akin. Mukhang kadarating lang niya mula sa palengke dahil hawak pa nito ang basket na may mga pinamili niya. Bakit? Anong nangyari? Natatarantang tanong niya kaya napalingon ako sa kanya sandali. May babae sa bintana, Ma. Takot na sabi ko nang ibalik ko ang tingin ko sa may bintana ay wala na roon ang babae. Ipinaliwanag kong hindi tao ang nakita ko at sigurado ako sa nakita ko, Papa Dudut. Pero hindi ako pinaniwalaan ni Mama. Imposible naman daw na may makita akong ibang tao sa likod ng bahay dahil wala namang makakapunta doon kung hindi dadaan sa pintuan ng bahay namin. At imposible namang may ibang tao sa bahay namin dahil kami lang naman daw ang nandoon. Pinagalitan pa nga ako kasi palagi na raw akong nagpupuyat kaya raw baka namamalik mata ko. Kailangan ko daw iligo kapag ganon. Napaligo tuloy ako nang wala sa oras ng tanghaling yon. Matapos ang nangyaring yon ay doon na po nagsimula ang sunod-sunod. Nakakaibang panaginip ko tungkol sa parehong babae. Lagi niyang tinatawag ang pangalan ko habang kinakawayan ako at saka iaabot ang kamay niya na parang gusto niya akong sumama sa kanya. At bawat pagising ko ay lagi akong pawis na pawis at ramdam kong parang may humahawak sa kamay ko habang natutulog po ako. Minsan din po ay may pagkakataon na nagigising ako ng may mabigat sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Parang may nakapatong sa akin at para ding may bumubulong sa tenga ko. May pangyayari din na isang beses na malapit na akong mawalan ng malay. Eksaktong narinig kong nagsisimula ng magdasal si Mama sa may sala. Madalas niyang gawin yon tuwing alas 5 ng umaga. Yung bigat na nararamdaman ko ng sandaling yon ay biglang nawala. Kaya napasabay na lamang din ako sa pagdarasal ni Mama. Doon ko lang naalala na nakakalimutan ko nang magdasal bago matulog na dati ay ginagawa naming magkakapatid kasama si Lola. Pero simula nang mawala siya ay hindi na rin namin nagagawa pa. Siguro kaya nagpapakita si Lola sa panaginip ko dahil hindi ko na nagagawang magdasal kasama ang mga kapatid ko. Katunayan, Papa Dudut, hindi ko rin kasi ganong kapalagayan ng loob si Mama. Kaya hindi rin niya siguro ako mayayang sumabay sa kanya sa pagdarasal. At hindi ko rin magawang magdasal kasama siya tuwing umaga. Idagdag pa na mas naging abala ako sa mga gawain sa school. Isa rin sa dahilan, may pagtatampo pa rin ako sa kanya bilang anak na hindi lumaking kasama siya sa pagkakatanda ko. Isang beses ko nga lang siyang nakasama noon at yon ay nang mamatay lang si Lola Emma. Isinilang kasi ang mga kapatid ko sa bansang pinagtatrabahuhan nila ni Papa
at si Papa na lang din ang nag-uwi sa kanila para iwan sa lola ko at ipaalaga. Isang hapon habang naglalaro sa labas ang bunso kong kapatid, nagtatakang napasunod lang ako ng tingin sa kanya. Bigla na lang kasi siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay mula sa likuran kung saan ko siya nakitang naglalarong mag-isa. Umiyak at halatang natatakot siya kaya nag-alala ko. Dali-dali ko siyang tinanong at niyakap. "Bakit? Nadapa ka ba?" Agad kong tinignan ang tuhod niya pero wala naman akong nakitang sugat. Patuloy lamang siya sa pag-iyak pagkatapos ay bigla niyang sinabi na may matandang babae raw na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Galit na nakatitig sa kanya at natatakot daw siya. Noong tinignan ko yung malaking puno ng mangga na tinutukoy niya ay wala naman akong taong nakita doon. Natakot po ako, Papa Dudut, at agad na kaming pumasok ng bahay. Naisip ko biglang yung mga nangyari sa aking pagpapakita. Hindi kaya iisa lang kami ng tinutukoy na babae. Kaya nakiusap ako kay Mama na magpunta kami sa isang kilalang albularyo sa lugar namin na kaibigan din ng Lola Emma na si Aling Dahlia. Matapos kong ikwento sa kanyang nangyari sa kapatid ko ay pinagbigyan naman niya ako. Bago mag alas 5 ng hapon ay sinadya namin yung matandang albularyo. Matagal ko nang naririnig sa iba na marami na siyang natulungan tungkol sa mga kababalaghan. Pagdating namin sa bahay niya ay agad niya akong tinignan at ang kapatid kong si May. Hinawakan kaming pareho sa noo pagkatapos ay kinausap niya si Mama. "May bumibisita sa bahay ninyo na kapamilya, pero hindi lang siya nag-iisa. May isa pang espiritu na hindi ninyo kilala. Nakikisabay siya dahil bukas ang pinto ng bahay ninyo. Napagbuksan na rin kasi siya kaya mas malaya siyang nakakalabas-pasok." Agad kong pasimpleng hinila sa harapan ko si Mira at niyakap dahil kinilabutan ako. Naisip ko din ang tungkol sa laging nakasanayang bukas ang harapang pinto ng bahay namin tuwing umaga hanggang hapon, Papa Dudut. Kampante kasi kaming walang papasok na magnanakaw dahil bukod sa maliwanag pa naman, mataas din ang bakod namin at laging nasa bahay na rin si Mama. Noong panahon kasi na yon, Papa Dudut, ay pinili na lang po niya ang hindi na magtrabaho para maalagaan din kaming magkakapatid. Si Papa na lamang po ang nagtrabaho sa ibang bansa. Pinaupo kami ni Aling Dahlia bago nagpaalam na kukuha muna siya ng mangkok na may tubig. Nang makabalik ay sinindihan niya ang kandilang dala niya habang umaagos ang natutunaw na wax sa mangkok na may asin. Parang may nabuong imahe, Papa Dudut, parang anyo ng isang babae. Nakalugay ang mahabang buhok nito at nakasimangot. Siyang nagpapakita sa bunso mo at dito sa panganay mo dahil bukas ang ikatlo nilang mata. Itong babaeng ito ay isa itong ligaw na kaluluwa na gustong sumama at manirahan sa inyo. Kayang-kaya na rin itong magpagalaw ng mga gamit kung gugustuhin niya hanggat may negatibong enerhiya siyang kinakapitan. Nanindig man ang balahibo ko sa sinabi niyo ni Aling Dahlia tungkol sa ligaw na kaluluwang gumagambala sa amin. Pero mas nalungkot akong malaman na hindi si Lola nagpaparamdam sa amin. Nakala ko'y gabay lang namin pero iba pala. Anong dapat gawin? Tanong ni Mama at kita ko din na naniniwala na siya ngayon. Magdasal at mas patibayin ninyo ang pananampalataya ninyo sa Diyos. Pagkasabi noon ni Aling Dahlia ay tinignan niya kaming tatlong magkakapatid. Alam kong miss nyo na tatlo ang Lola Emma ninyo. Ayos lamang yon. Ipakita lang ninyong miss nyo na siya. Huwag nyong kimkimin. Alam ko na nagluluksa pa kayo pero isipin ninyo. Hindi matutuwa ang lola ninyo kapag lagi kayong may hinanakit sa puso ninyo. Alam nyo kasi mga apo, ang negatibong enerhiya ang gusto ng masasamang espiritu. Basta lagi kayo magdarasal ha. Kasi nitong mga nakarang linggo minsan ko na lamang din kasi kayong makita sa simbahan. Medyo abala lang kasi Aling Delia. Marami kasi akong inasikaso kaya nakakalimutan kong isimba ang mga bata. Busy na rin kasi sila sa mga activities nila sa paaralan. Ang sabi pa ni Mama. Ganon ba? O siya,
Kukunin ko na lang yung kakailanganin ko bago tayo pumunta sa bahay ninyo para sa cleansing. Umuwi kami sa bahay kasama si Aling Dahlia. Bago alas 6 ng gabi dahil may gagawin daw siyang proteksyon. Nilagyan niya ang bawat sulok ng bahay namin ng asin at nagbigay din siya ng mga dasal kay mama. Pinayuhan niya rin kaming magdasal ng rosaryo gabi-gabi at wag daw naming hayaang walang ilaw ang altar namin sa sala. Mahalaga daw na may lugar sa bahay namin na may positibong enerhiya. Dagdag pa niya na huwag din kaming basta magbubukas ng pinto sa gabi, lalo na kapag may kumakatok dahil na-cleanse na raw niya ang bahay namin. Hanggat hindi nagsasalita ay huwag naming pagbuksan. At kung magsalita naman daw at hindi namin kilala ang boses ay mas mabuting huwag na lang daw pansinin. Nang mapansin niya ang punong mangga sa likod ng bahay, bigla niyang sinabi na kinilabutan daw siya. Doon daw naglalagi ang masamang espiritu. Sabi niya sa aming magkakapatid na huwag daw muna kaming lalapit doon hanggat hindi pa yon nababasbasan. Pinayuhan niya si mama na ipabasbas yon sa pari para mas mabigyan ng maayos na dasal. Bago din siya umalis ay sinabi niya sa amin na kung may natitirang takot sa inyo, kung may isa man lang sa inyo na naniniwala pa rin nandyan siya, doon siya kakapit. Hanggat may takot ay may daan siyang bumalik. Matapos nga yung ginawa niyang cleansing papadudot ay parang mas gumaan ang pakiramdam ng bahay ng gabing yon at ng mga araw pang sumunod. Hindi na rin namin hinayaang nakabukas lang palagi ang pintuan sa bahay. Ilang gabi ring walang nangyaring kakaiba. Wala nang kumakatok. Wala nang naglalakad at hindi na rin palaging biglang umiiyak si May. Lagi namin ginagawa ang pagdarasal sa harapan ng altar bago mag-alas 6 ng gabi. Sa tuwing gigising at babangon kami. Nagdarasal na rin po kami gaya ng dati noong kasama pa namin si Lola Emma. Inakala naming tapos na talaga at wala nang gagambala pa sa aming pamilya papadudot. Pero akala lang pala namin yon. Natatandaan ko pa nga po papadudot madaling araw na yon at bigla na lamang may kumatok ng malakas sa harapang pinto ng bahay namin. Tapos ay biglang lilipat sa likurang pinto doon sa may kusina. Sunod-sunod yon na parang gustong gibain dahilan para magising kaming lahat. Sabi sa amin ni mama ay huwag daw naming bubuksan yon at bumalik na raw kami sa pagtulog. Pero hindi rin nagtagal ay narinig po namin ang boses ni Lola Emma tapos ay tinatawag niya si May. Si Lola baka kainin siya ng mumu. Sabi pa ng bunso kong kapatid na gusto pang papasukin namin yung kumakatok na yon. Sinabi naman agad ni mama sa mga kapatid ko na hindi yon ang Lola Emma namin. Sinuotan din niya ng rosaryo ang mga kapatid ko. Huwag ninyong pansinin yan, baka kung sino lang yan na loko-loko. Zarina, doon ka na muna matulog sa kwarto ng mga kapatid mo. Bumalik na kayo sa pagtulog. Utos sa akin ni mama na halatang natatakot din sa mga nangyayari. Sinunod namin ni mama at sama-sama kaming tatlong magkakapatid sa kwarto at nagdasal bago bumalik sa pagkakahiga. Niyakap ko silang dalawa. Agad naman silang nakatulog noong time na yon kahit na may istorbong kumakatok sa pintuan namin. Tumagal nga po yata ng halos 5 minuto ang katok bago tuluyang tumigil. Pero matapos noon ay hindi ko na po nagawa pang makatulog. Kinabukasan ay nagpatawag na si mama ng pare para mabasbasan ang buong bahay namin at pati buong bakuran. Lalo na doon sa may likuran kung saan ay nakatayo ang malaking puno ng mangga. Pagkatapos noon ay wala na kaming narinig na pagkatok sa pinto ng kusina o pagpapakita ng babae sa may bintana at mga panaginip namin. Maging ang pagdarasal sa araw-araw ay ibinalik namin tulad noong kasama pa namin si Lola Emma. Hindi na rin mabigat ang pakiramdam namin sa loob ng bahay kahit na may pagkakataon na naiwan ako doon ng mag-isa. Sabay-sabay na rin po kaming nagdarasal bago mag-alas 6 ng gabi araw-araw. At pumupunta kaming lahat ng simbahan tuwing araw ng linggo kasama si Papa habang ginugugol niya ang isang buwan na bakasyon para makasama kami. Sa sandaling yon ay nakaramdam ako ng kakaibang gaan sa dibdib ko papadudot.
Parang nabunutan ako ng tinik na matagal ko nang pasan. Habang nakaluhod ako at tumutulo ang luha ko ay hindi na dahil yon sa bigat ng mga hinanakit ko para sa mga magulang ko, kundi dahil sa wakas ay natanggap ko na at naunawaan ang sagot sa mga tanong ko noon na kinikimkim ko. Pinatawad ko na ang mga magulang namin. Naiintindihan ko na po na hindi dahil pinabayaan nila kaming alagaan at palakihin ni Lola Emma na wala sila sa tabi namin, ay wala na silang care sa amin, kundi dahil pinili nilang magsakripisyo at mag-ibang bansa para mabigyan kaming magkakapatid ng mas maayos na kinabukasan. Na mahal nila kami gaya ng pagmamahal sa amin ni Lola Emma. Na wala man si Lola sa piling namin, nananatili pa rin siya sa ala-ala namin. Maging ang kabutihan at pananalig sa Diyos na palaging tinuturo niya. Ang mga aral ni Lola Emma ang naging pundasyon ng aming lakas at kung bakit masasabi kong lumaki kaming mas mabuting tao ngayon. Lubos na gumagalang, Zarina. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Marami talagang pangyayari dito sa mundo na hindi natin inaasahan gaya na lamang ng naging karanasan ni Zarina at ng kanyang pamilya. Kahit sino ay maaaring magambala ng mga kaluluwang hindi pa nakararating sa kanilang huling hantungan. At ang tanging magagawa lamang natin bilang proteksyon ay patibayin ang ating pananampalataya. Huwag maliitin ang mga kwento ng matatanda at huwag nating tawanan ang mga kakaibang nararanasan ng iba. Kahit kanino ay maaari yung mangyari, kahit saan ay mayroong kamamalaghan. At mga kwento magbibigay sa atin ng takot, ngunit lagi sana nating tandaan na kung ang takot ay may kapangyarihang baguhin at guluhin ng ating pag-iisip, mas malakas ang kapangyarihan ng tunay at malalim na pananampalataya sa Diyos. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang mga horror stories at suportahan ang Papa Dudut Family YouTube channel para manalo ng weekly prize. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.